Ayan, magluluto po tayo ng masarap na ulam ngayon. Tokwa at baboy. Tapos may binagoongan. Yan po, may tokwa. Ayan po, may sibuyas, bawang at luya. Ayan po, may siling haba. Ayan po, may bagong na masarap. May luyang dilaw po. May dahon po ng luya. Ayan po, tingnan nyo po, tausi, black beans. Gawa ko po yung black beans na yan. Ito po ang lempong baboy. Yan po ang isasawag natin. So, lagay na po tayo ng mantika sa kawali. Inulog na ang luya. Minase-mase, mase-mase. Yan po, nakita nyo. Nagkakaroon po ng dilaw. Kapag luyang dilaw po ang pinirito natin, nagkakaroon po ng dilaw ang mantika. Masarap po yan. So, minase-mase na po. Ano po kaya susunod? No, hintayin po natin medyo mamula-mula. Panoorin po natin mabuti. Ito pong bago ko po menu. Nilagay ko na po yung bawang. Nakita nyo po. Mase-mase po. Pati po sibuyas. No? Gusto po ng luya, sibuyas at bawang na minamase-mase. Nagkakaroon po ng reaction po ang lasa niyan kapag po hinahalo natin. Tandaan po natin, ang sikreto po ng pagluluto ay sa paghahalo ng mga ingredients po natin. Ayan po. Tingnan nyo po, kumukulo na po ang mantika. Pag po masyadong dadamihan ng mantika, nilagay po ang liempo. No? Konti lang po ang taba niyan para po masarap. Pag naman po natin tatanggalan ng taba yung karne para malasa po ang niluluto natin, nagbibigay po ng linamnam niyan. Mamase po natin, mamase. Sasangkutsa po natin, hindi po natin lalagyan ng tubig. Sa loob po ng ilang minuto lang, yan po ay lalambot agad. Minasi-masi po, nagkaroon po ng kulay dilaw. Kulay dilaw po, yan po ay nagmula sa luya. Luya po, mga kaibigan, tingnan nyo po. Panoorin nyo po kung paano po magluto si Chef. No, panoorin po natin mga kaibigan, tatakpan po natin, tatakpan. Ayan po, kumukulo na, binuksan na naman, minasi-masi na naman po. Gamit po ang isang uri ng sandok. Ang masaysayan pong sandok. No? Ayan, ginamit po. Malambot na po yung karne kaagad. Kita nyo po, basta po natin, sinasangkutsa po natin ang baboy. Alalagay po natin ng tokwa. Yan po, ang dami pong tokwa niyan. Naku po, magre-reklamo na naman po niyan si baby ko. Inilagay na po ang tausi ko. Yan po yung tausi na binabad ko po. Hindi po ako bibili ng tausi sa tindahan. Ginagawa ko po yan. O, tinuro po ng lolo ko. Tinakpan na naman po. Tinakpan. Ayan po. Tinakpan. Bubuksan na naman po. Umuusok pa po. Umuusok pa. Nakita nyo na? Binuksan ko na. Ayan po. Nangangamoy na po yung mga ingredients niyan. No? Binuhos ko po yung mga seasoning. No? Nandyan na po. No? Asin. Nilagay ko na po dyan. Toyo. Kasama na po dyan. So, magkahalo na po yan. Mamula-mula na madilaw-dilaw. Yan po ang isang uri ng tinawsiyang baboy ko po. No? Pakukuluin ko na lang po yan. No? Medyo tutuyuin po natin yan. Kung papansinin nyo po, hindi ko po nilagyan ng tubig yan. Kita nyo po, nagtubig. No? Ilalagay ko po ang katawan ng luya o yung pinakadahon. Nagbibigay po ng aroma yan sa ating niluluto. Alam ko po yung iba po, hindi ko magamit po ng mga dahon ng luya at katawan ng luya. Yan po ay masarap pag hinalo nyo po sa pagkain. No? Nagkakaroon po ng reaction yan. Bubuksan na naman po ulit. Ayan po, tingnan nyo po mga kaibigan ko. Konti na lang po yung sabaw niyan. Malinamnam sa amoy pa lang po niyan. Maamoy na maamoy po yan. Tanggal po ang lansa. Magkinain po nyo, malinamnam. Yan po ang tinawsihan kong baboy na may tokwa, may tausi, may black beans. Alit po tayo ng kawali. Sa ibang kawali naman po tayo. Bawang po, linagay ko po yung bawang. Katamtaman lang po yung dami na sibuyas po. Masi-masi po uli. No? Gusto po ng sibuyas kaka bawang ang hinahalo. Ilagay po natin ang kamatis. Kapag mura po ang kamatis, damihan nyo po ang kamatis. Masarap po sa bagoong ang maraming kamatis. Malinamnam po. No? Pag mura po ang kamatis, tambakan nyo po ng kamatis yung binagongan nyo. Ilagay nyo po yung liempo. Ayan, konti lang po yung liempo. Matigas pa po yan, pero kaya ko pong palambutin yan sa ilang minuto. Sasangkutsa ko po yan. Yan po ang tawag po dyan, sangkutsa. Huwag nyo po lalagyan ng tubig sapagkat pag nilagay nyo po ng tubig yung karne, yan po ay titigas. Pag pinakuluan nyo po, magtatagal po kayo sa kawali. So, hayaan nyo lang po siya na
nag-rain. No, tuloy lang po, masi-masi lang po, takpan po uli. Takpan po to ng mga 2 minuto, buksan po uli, binuksan na naman po, nakita nyo po, ayan, nilagay ko na po ang bagoong. Pag bibili po kayo ng bagoong, huwag po kayong bibili ng bagoong na mapula. Maalat po yun. Ang bibili nyo pong bagoong, yung para pong nagbabaylet, yung luma na po. No, masarap po kasi sa bagoong yung luma. So, pag po kayong bibili ng bagoong na maalat, kasi po magkakaroon po kayo ng sakit sa bato. No? O, lagyan po nyo ng asukal. Ayan po mga kaibigan, nagpapasarap po sa binagoongan na baboy ang may konting asukal. Paminta, bawang, sibuyas, damihan nyo po yung kamatis. No? At wag nyo po lalagyan ng tubig. O yan po, nakita nyo po, nagtubig na naman po siya. No?